nagsabi po ako kay Lord na dalawa po ako na po. Magainan po. Pwede man po palang magpakatotoo kay Lord. Yan, may pagpadangat pa din po ang pagpapakatotoo. Tsaka, magainan po sila. Kaya, yan, dahil na po kita magputas. Kaya, thank you po kay Lord. Kaya, nakanood po kita magpadangat dahil pinadamat niya po kita. And, saksi po ako na buhay po si Lord. Yung mga silent kong himala, pinili niya po sa po, posible pala na pabadangat ko ang nasa paligid ko, kapatid, pamilya. Magayon po si Lord talaga. Kung bibista doon po siya, magayonan po. Sas po, kaya po kita yaong nigdigon yan, kaya po kita nakakapagpadagos, dahil po sa pag-ibig ni Lord. Kaya kita nakakapagpadagat ng kapwa, dahil ininot kitang pinadagat ni Lord. Tsaka, dahil po sa pag-ibig ni Lord, natuto po kitang magpadagat. Tsaka, pag nagpapadangatan po kita, nahihiling po na buhay ang Diyos na, dahil ang Diyos nga po ay pag-ibig. Tsaka, ang pag-ibig po ni Lord never po nagbago. Kita, pwede pong magbago pero baliktad doon po ang mundo. Ang pag-ibig po ni Lord, never pong nagbago dahil dakila po ang pag-ibig niya na inihayag niya po sa atin. Niligtas niya po kita dahil padangat po kita ni Lord. Habo niya po kitang maparayo, habo niya po kitang ma-separate eternally sa iya. Thank you po kay Lord dahil nagpapadarangatan po kita. Hindi po dahil sa gusto na lang. Dahil pinadangat kita ni Lord, kaya kita nagpadangat kasi naiintindihan kita kung gaano kita kapadangat ni Lord. Minsan habok ta pong magpadangat dahil nahulugan kita. Pero pag naaraman ta pong may nagtiyaga po sa to, dati hanggang ngunyan, mapadangat at mapadangat po talaga kita. Grabe po ang pagtitiyaga sa to ni Lord. Kaya yaon po kita itingon yan, nakakapagpadagos. Dinidisiplina po ni Lord dahil padangat niya po kita, inaayos niya po kita. Tsaka dumaan po kita sa Awit 136 verse 1. Awit ng pasasalamat, pagpapasalamat. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Yan po. Ganda po ng pag-ibig ni Lord. Tapat po siya hanggang kailan. His love endures forever. Thank you po, Lord, sa pagpadangat mo sa mo. Daw matagas ang payo. Thank you po kay Lord. Yan. Pagpadangat na po si Lord, di ba binibistado na po siya? Susundod na po siya. Maglalaan po kita ng oras, pati ang mga kapwa ta, papadangaton ta. Yan. Dahil po kay Lord, nakapagpadangat po kita. Tapos, yan, pagpadangat na po, binibistado na po siyempre, malaan po kita ng oras, para bistadoon po siya. Paano ta po siya mapapadangat kung dahil ta po siya bistado? Yan. Tsaka, doon po kita sa unang 1 chapter 2 verse 3 to 6. Yan po. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa Diyos ay sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Yan po. Kaya kaipuan tapong bista doon si Lord kung
yung masasakitan po kita magsunod kung data po siya bistado. Tapos kung data po siya pinadangat, kung data po naiintindihan na padangat niya po talaga kita. Ang identity na po kay Lord, mahalagahon yan. Yan, pag-aram ta pong grabe po kita padangat ni Lord. Yan, magiging response na lang po ang pagpadangat na sa ginibo niya po sa krus. Sa ginibo niya po sa buhay ta. Pagpadangat na po si Lord. Susundon ta po ang utos niya. Yan, mahalagahon po ang obedience sa relationship na po kay Lord. Personal na relationship po. Tsaka ang personal na oras po sa iya. Itong malaan po kita ng oras para bistaduhan po si Lord. Tsaka araman po ang mga sinasabi niya. Tsaka maaraman ka din po na kung gaano po kita kapadangat ni Lord. Yan yan po sabi sa bago. Para maaraman ta po ang mga pangako po sa tug ni Lord. Para may pangahawakan po kita. Yan ang pangako po ni Lord. Hindi po siya kumukupas. Kaya manatili po kita sa pagpadangat ni Lord. Kompleto po kita sa pagpadangat ni Lord. Yan, pag-igawa kitang Diyos sa buhay ta, iniibig kita at iniibig ta. Kompleto na po kita. Mayroon na po kitang hanapon na iba. Sa pagpadangat pa lang po ni Lord, grabe na po itong ibabalik na lang po pagpadangat na po sa iya. Minsan nasasakitan po kita, pero dahil po andyan ang banal na Espiritu, natatabangan po kita, napadangatan po si Lord. Dahil ita po kaya kung sa sadiri lang. Kaya winalan po ni Jesus ang Holy Spirit para dahil po kita maging solo. Itong permita din, tapadin pong kaibanan si Lord sa pagpadangat na po sa iya. Tsaka, yan, deserve po ni Lord ng pagpadangat na po sa iya. Yan, response yan, sa ano po, sa pagbaba po ng word, kan sugma. Yan po, grabe po talaga ang pagpadangat ni Lord. Itong, si Lord na po ang nagsabi kung paano ta po may express ang love na po sa iya, kung paano ta siya mapapadangat. Yan, dumang po kita sa Matthew 22, verse 37 to 38 po. Yan po. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Yan po. Ano da akong sabi ni Lord? Pag nagpapadangat po kita sa iya, itatao po ang buo. Thank you po. Yan po. Yan, sinasabi din po sa vision na yan, padangaton tabo talaga muna si Lord bago tabo gibuhin ang pagsunod sa iya. Yan, nag-aasa na lang po kita sa sadiri kayan ko. Dahil tabo muna papadangaton si Lord. Yan, kung sa sadiri na lang po, dahil tabo magigibo. Pero pag inaalay ta po yan para kay Lord, kaibahan ta po si Lord na ginigibo yan. Dahil ta po mamamatian ng pagal. Nauugma na po si Lord sa pagtao ta po ng best ta sa iya. Sa hilinta kulang pa, pero yan, sinasabihan kita ni Lord yan na sapat na tong best ta. Dahil ta man matataosi, dahil ta matutungbasan ang ginibo ni Lord. Itong gabos na yaon sa to, itauta na kay Lord ta. Dawa, anong gibuhon ta? Kay Lord pa din kita maranihan ta. Siya ang amata, siya ang mararanihan ta sa pangangaipuan ta, sa dawa anong oras, mararanihan ta si Lord. Kung iintindihan ta po talaga ang pagpadangat ni Lord, masisecure na po ang ma-assure na po kita na may nagpapadangat sa to, kompleto po kita na dawa ano pong nagibuta. Pero pag nagrani po kita ni Lord, kay Lord, dahil po sa pagpadangat na sa to, nilinig niya po kita. Pero di lang po natatapos sa pinadangat po kita ni Lord. Papadangatong talin po siya sa pagsunod po sa mga utos po ni Lord sa to. Yan po. Gambang po kita sa John 14:15 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Jump po kita sa verse 21.
Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Yan po. Pag pinapadangat na po si Lord, binibistado na po siya. Kaya, yan, pag pinistado na po si Lord, mapabistado at mapabistado pa po siya. Sa tuya. Yan, dahil na po inaasahan sa mga paraan na pong dahil na inaasahan siya mapabistado. Full of surprises po si Lord. Kaya, manatili lang po kita kay Lord. Tsaka, dahil na po siya mabibistado kung dahil po kita naglalaan ng oras, kung dahil po kita nagbabasa ng Bible, dahil po kita nagpipray. Yan po, prayer tsaka reading ng Word. 12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Yan po sabi ko po sa bago. Yan. Prayer po, communication po yan kay Lord. Pwede kita po ang nagtataram, pero bako lang po kita. Nagtataram po si Lord kaya ipuan na tatao po kitang maghalat. Pagpadangat na po, hahalatan na po siya magtaram. Yan. Ano nga po ang spelling ng love? T-I-M-E. Yan po, time. Gusto po ni Lord ang time na. Kung malaan po kita ng oras, kay Lord na. Itong sure na, itong sure. Itong bakong temporary lang. Itong dumang kita sa eternal na. Gusto ni Lord yan sa to. Yan, sabi, communication ay mahalaga sa isang relasyon. Lalong-lalo sa relasyon na po kay Lord. Kaya, kinakaulay niya po kita. Magtaka na po kita pag hindi po kita kinaulay. Magpasuri na po kita ng puso. Alay ta na po kay Lord ang puso. Yan po. Yan. Si Jesus po, itong yaan pa po siya yan, gusto niya pong itong naglalaan po siya ng oras sa mga disciples niya. Kaya, yan, kitang mga disciple po ni Lord. Gusto niya din po ang oras kaya, gusto niya pong magparanas sa to. Itong agape love na po, itong pagpadangan niya po sa to. Tapos, yan po. Magayon po ang love ni Lord talaga. Yan. Sa kapwa pa lang po itong garo, hahabukan ka na po itong tao, pero bigla ka pong kakaulayan ni Lord na. Yan. Pagtsagaan po. Tapos, itong padangaton po talaga. Kung susubukin ka po talaga ni Lord, kung padangat mo po talaga si Lord, itong kagaya po kay Peter, itong hinabot po siya ng 3 beses ni Lord. Kung padangat niya po talaga si Lord, ang simbag po ni Lord, pakainin mo ang tupa ko. Ibig sabihin, ang pagpadangat na po kay Lord, pagpadangat na din po yan sa kapwa. Mahal ni Lord kita gabos, kaya magpadarangatan po kita. Ang Diyos na po ay pag-ibig. Tsaka, daita po hayaan na mawala po ang pagpadangat na kay Lord. Magibo po at magibo ng paraan si Satanas para agawan po yan sa to. Pero may authority po kita. Tinawan po kita ni Lord ng kapangyarihan para dahil ng damanakaw to. May power na tinao sa to si Lord para daita to ma-entertain. Yan, ipaglaban ta po si Lord. Pinagtatanggol niya po kita. Ibalik na lang po si ginigibo po sa to ni Lord. Dawa daita po matungbasan. Nauugma na po si Lord sa ginigibo ta ng buong puso ta po. Tsaka sincere po kita sa paggibo ng paglaban ta po sa relasyon kita sa iyo. Tuwan po kita sa unang Timoteo chapter 6 verse 12. Verse 12. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Yan po. Nahiling sa to na nag-church po kita. Ipaglaban na po si pagpadangat na kay Lord, itong buhay na walang hanggan. Kaya tapo na-receive yung buhay na walang hanggan. Dahil pa din po sa pagpadangat po ni Lord. Kaya inaban na po si Lord. Deserve niya po ipaglaban. Deserve niya po
na manahan po sa buhay ta. Padagos po kitang magpararong kay Lord, ang oras na po sa iya, mag-set po kita ng time para itong kamong duwa lang po talaga ni Lord ito. Sa secret place, sa quiet time ta po. Maabot at maabot po si Lord pag welcome po siya sa puso ta. Palagos na pong buksan ang puso ta kay Lord. Yan po ang hinahalang permis sa to ni Lord. Kaya padagos po kita kay Lord. Tsaka yan, daita na po hayaan na manakaw pa po yan sa to, nakagawin pa po sa to ang pagpalangat na tinatao po sa to ni Lord. Tsaka yan, si Lord na po ang ipaglaban ta. Daita pa po pinaglalaban. Panalo na po kita. Kaya po ang tanan lang pong aksyonan. Pag si Lord po ang pinaglaban ta, mayo pong lugi, mayong daog, dahil na po kita magtugod, dahil ta po maitao ang best na kay Lord. Deserve po ni Lord ng best. Itong, sabi nga nito, itong buong buo, mayong tadat. Yan, kung sino lang po kita, tanggap po yan ni Lord. Kawangis na po siya. Kaya, kay Lord na po, itao. Dawa, masakit, kaibahan ta po si Lord. Magpakatatag lang po kita. Sabi po sa bago, sa word na binabag po. Magpakatatag po kita. Tsaka, bulay-bulayan ta po ang tataramang ni Lord para dahil po kita manluya. Iyon po ang armas ta para dahil po maagaw sa to ang tinatao po sa to na pagpadangan ni Lord. Kang nakaaging taon, kung nasakitan kita, pero ngunyan, sa pagpuon ng taon, dahil na po kita matugod na, madaog pa, yan, ilalaban ta po si Lord. Kaya, tong taon na po na to, yan, nawa, maging taon po ng pagmamahalan, kalayaan, kapayapaan, at pagpuri sa Panginoon. Na mahal tayo. Tsaka, dahil lang po natapos dyan, itong pagpadangat. May sinasabi din po si Lord na pagpadangat sa kapwa. Itong pinapadangat lang kita, kaya hindi padangat. Itong nag-ulay kami, Mars. Itong sabi na, itong greatest na test po sa to, itong padangatong itong mga taong dahil kita pinapadangat. Itong alagaan sila. Yeah. Patabang kita kay Lord. Dahil takaya kung may si Lord. Yeah. Padangatong ta si Lord. Yan. Loving God means loving others. Yeah. Yan. Kung anong mang pagkabatan, kung anong man sama ng loob, paubaya ka na yung kay Lord. May yung matatapang sa to. Kita lang ang masasabitan. Yeah. Palayaon tayo sa diri na. Ialay tayo kay Lord sa pagranita sa iya. Yan. Maging halis lang kita kay Lord. Aram na ni Lord ka, boss. Inahalad niya na lang po kita. Magpakatotoo. Buksan ang puso ta. Buksan po ang puso ta sa pagpadangat ni Lord ta. Thank you. Grabe po si Lord. Ganang beses na po. Yan, nagsabi po ako kay Lord na karo ka po ako na po. Mag-inon po. Pwede man po pala magpakatotoo kay Lord. Yan, may pagpadangat pa din po ang pagpapakatotoo. Tsaka, mag-inon po si Lord. Kaya, yan, dahil na po kita magbutas. Sorry po. Mayroon pong bitis ko. Kaya, thank you po kay Lord. Kaya, nakanood po kita magpadangat dahil pinadangat niya po kita. And, saksi po ako na buhay po si Lord. Yung mga silent kong himala, pinili niya po sa ko, posible pala na pabadangat ko ang nasa paligid ko, kapatid, pamilya. Magayon po si Lord talaga. Kung bibis na doon tapo siya, magayon po.
Tapos, yun lang po yun.